kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. Pinas Balita muli hong maghahatid ng update sa lagay po ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy pa rin nakakaranas po ng mga lawakang pag-uulan ang ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin po sa habagat. So ang pinakadahilan dito, yung dalawang bagyo na nasa labas po ng PAR, si Bagyong Kobe at si Bagyong Rosa, na siyang pinapalakas ang epekto ng habagat sa kalurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa habagat, meron mga lugar na apektado. Forecast weather condition po natin, sa area ng Ilocos Region, Batanes, Bubuin Islands, Abra, Benguet, Zambales, kasama pong Bataan dyan. Ang lagay ho ng panahon dyan ay tuloy-tuloy na pag-uulan at minsan lumalakas sa hapon at sa gabi, or yung tinatawag natin na occasional rains. So dahil yan sa habagat, mag-ingat po sa banta ng possible na pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So dito na tayo mga kaibigan sa ilang bahagi din ng Luzon, kasama dyan ng Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, daris po ng Cordillera Administrative Region, daris ng Cagayan Valley, the rest po ng Central Luzon. Ang lagay ho ng panahon dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat ho ito na pag-uulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. And usually nangyayari ho yan sa hapon po at sa gabi dahil po yan sa habagat. Possible pa rin na flash flood or landslide dahil po o sakaling magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So sa ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko po nabanggit ay patuloy din makakaranas po ng cloudy skies with isolated rains or thunderstorm dahil pa rin po sa habagat. So kung makikita nyo mga kaibigan, ina-expect naman natin sa mga susunod na mga araw or by next week ay magandang panahon naman, which is good. Ito mga kaibigan, magandang balita yon. Magkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. So mangyayari lamang yun, ipapaliwanag ko, kapag nawala na or tuluyan na nakalayo eto nga pong si Bagyong Rosa at si Bagyong Kobe. Pero kung titignan nyo sa lokasyon nila, magandang balita naman mga kaibigan ng possible na mangyari. Si Bagyong Kobe, kung titignan po ninyo, 930 kilometers northeast of extreme northern Luzon ang kanyang lokasyon. Medyo mas malayo ito ng konti, no? Pero mas malayo itong si Typhoon Rosa mga kaibigan. Naging typhoon pa talaga siya, no? 2,390 kilometers northeast of extreme northern Luzon ang kanyang lokasyon. At 140 kilometers per hour ang lakas ng hangin, bumubugso up to 170 kilometers per hour. So in-expect within the next 48 hours ay mas lalayo pa sila. So yung magiging epekto nila sa habagat ay pahina ho ng pahina. Mangyayari din same situation, hihina rin po ng hihina ang epekto ng habagat hanggang sa mawala o pansamantalang mawala. Yun na ho yung tinatawag natin na monsoon break. Pero magkagayon man, hanggat meron pang habagat, apektado pa rin po ang ilang bahagi ng ating bansa. Meron tayong nakataas po na heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. So eto na, in-expect natin mga kaibigan, ngayong araw po ng Martes, inaasahan natin ng 100 to 200 millimeters na dami po ng ulan sa Benguet, or posibleng mas bumaba pa yan, kapag nagbago yung kilos nga po ng bagyo, hihina yung habagat. And expect din ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Payao, Zambales at Bataan. Kinabukasan naman, Wednesday po ng hapon, after mga kaibigan, July 30, in-expect pa rin ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at sa Benguet. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan ko na apektado dyan sa lugar na yan na aking binanggit, ay sa mga susunod naman na mga araw ay makakaranas naman tayo ng magandang panahon. So tiis-tiis lang po tayo at iraos lang muna natin na tuluyang makalayo yung mga bagyo. Dahil eto matatapos ho ang buwan ng July ay wala tayong ine-expect na panibagong bagyo or low pressure area na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base na rin yan sa tropical cyclone threat potential na ating minomonitor. So wala po mga kaibigan. So possible pagdating pa ng first week ng August,
ay may doon pa tayo may monitor na panibagong banta ng sama ng panahon dahil sa Agosto in-expect po no ang 2 hanggang 3 bagyo din na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magagawin man may mga posibilidad pa rin na magbago, so maging handa at tumutok po lagi sa aking mga weather update. Yan muna ang pinaka-latest natin kabayan, and please huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.